today is araw ng kagitingan. Tama ba? Shoutout sa mga magigiting nating mga Pilipino. Shoutout sa inyo. Tayo ang mag-a-adapt sa bagong price hike. Diba? Para sa mga bago sa channel ko, isimula pa lang ako sa vlogging. Tapos ako nga pala si Maki Nitura, also known as Motovlog. Ay mali. Also known as Motogout. Sorry naman, Motovlog yung ginagawa ko, pero ako si Motogout. Yan, Maki Nitura, Motogout. Maki Nitura fingerboarding. At saka patay tayo dyan, kamote. Nabangga ako dun, kamote talaga. Pero panoodin nyo tong vlog ko o vlog ng ibang vlogger, para nakapag-tour na din kayo, nakagala na rin kayo. Kumbaga kung merong work from home, merong gala from home. Ayun, may vegetables. Mamaya na ulit mga kagaw. Parang nag-crave tayo sa vegetables. Alam ko na kung saan. Pupunta na lang ang Binyan. Kain tayo mga kagaw. Dito tayo sa Binyan. So nag-round to tayo ng ng vegetables. Mura lang kaya ito, 2 piso, bagong luto. Ayun o. Sobrang luwag ng kalsada kasi. 5 time check 5 PM. Hirap pa. May rampahan dito Hindi na nga. Punta na. Siyempre wala magbibigay nyo. Filipino drivers Thank you kuya, mabuhay ka. Ganun tayo mga Pilipino tayo. Iyo kayo ng sample kung bakit insensitive ang isang Pilipino. Number 1, nasa bus station, mayroon nakasulat na pumila, pero darating yung Pilipino, isang Pilipinong yon, hindi pipila, sisingit. Pwede na! Yan ang unique na talent ng mga Pilipino. Ang hilahin ka pababa. Ay nako. Nalobat yung camera natin. Wala kasi tayong battery packs So yun, mag-outro na ako. Outro lang naman gagawin ko. So yun nga, sabi nga ng doktor, tubig-tubig lang yan. Paalam. Good day mga kagaw. Tara, samahan nyo ako bumiyahe. Uwi lang ako sa amin, pero baka dumaan ako ng Dabilan makapag-merienda muna saglit. Let's go. Yan. Tara, alas 5 na pala. Parang malayo pag nagdabilan ako Tignan natin. Hello mga kagaw, kamusta kayo? Kamusta kayo ngayong panahon ng hindi pandemya tawag oil crisis? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Saan kaya magandang dumaan? Huwag na lang kaya tayo magdabilan. Huwag na lang tayo magdabilan. Joke lang yon. Sayang kasi. Marami naman matadaanan na meriendahan dito mga kagaw. Ito
na lang para mas mabilis ang biyahe. Para hindi din masyadong para hindi rin masyadong malayo kasi ganun din eh. Pag pumunta akong Dapilan, tatambay na naman ako. Lagi naman kaming nandun. Gusto ko lang kumain ng vegetables. Parang nag-crave tayo sa vegetables. Alam ko na kung saan. Pupunta na lang akong Binyan. Yan. So today pala is araw ng kalayaan. Teka nga, salamin muna tayo. Nakalimutan ko yung salamin kong maganda. Beta yun ah. Wait lang. Okay lang, naglagay lang ako ng salamin para hindi ako mapuwing. So hindi na ako magdadabilan kasi mauubos ang oras ko doon. Tatambay, ang dami kong dala. Binilan ko pa ng pipino si Pogi. Ayun, balik tayo. So today is araw ng kagitingan. Tama ba? Shoutout sa mga magigiting nating mga Pilipino. Shoutout sa inyo. Mga magigiting na Pilipino. Ano pa ba? Basta lahat tayong magigiting. Ayun, naputo lang ating video. Ano ba yan? Wala namang sumigaw ng hihinto yung camera. Anyway, wala, ganun talaga, namatay. Medyo voice sensitive kasi ito eh. So yun nga, hindi ko alam kung saan naputol. Mamaya pa natin i-check yung video mga kagaw. Ayun, kakamustahin ko lang kayo kung kamusta na kayo. Sobrang luwag ng kalsada kasi 5 time check 5 PM. Dun sa highway kanina, yung naputol yung vlog, ganong oras ang lalay traffic na yun, alas 5. Pero ngayon hindi traffic. Ang tindi. Iba na talaga. Holiday plus mahal na fuel is equals to semi-pandemic ang pakiramdam. Kasi wala talagang biyahe. Kung wala ka namang lakad na essential, wag ka nang bumiyahe. Kung meron, di wala tayong no choice, di ba? Wala ka ng choice kundi magpagas o magpa-diesel, di ba? Pero kung wala kang lakad, diyan ka nalang sa bahay. May internet ka naman dyan, YouTube ka na lang, or panoodin nyo tong vlog ko. O vlog ng ibang vlogger para nakapag-tour na din kayo, nakagala na rin kayo. Kumbaga kung merong work from home, merong gala from home. Ano daw? Work from home, may gala from home. Nunod na lang kayo sa YouTube, panoorin nyo na lang itong vlog ko. Kung medyo naboboringan kayo, gamitin nyo na lang tong video ko pampatulog nyo. Kung gusto nyo pampatulog, lalagyan ko ng background music to na maganda na pampatulog. Joke lang. Ayun, kung wala naman kayong ibang lakad, kailangan talaga natin magtipid ngayon sa panahon ngayon. Gusto ko yung 1,000 pag nagalaw, nabarihan na, automatic na yun. Dire-diretso na yung gastos nun. Ganun talaga. Lagi ako natingin sa mga salamin ng ng mga shop. Titignan ko lang itsura ko pag nakamotor. Walang signal. Aray mo. Ayos ah. Ay, bossy. Wait lang, boss. Ayan yung mga ganyan. Yung may salamin. Tapos titignan ko yung sarili ko. Ayan diba? Angas. Pogi ng motor Ay, hindi pala motor to, e-bike. Pogi ng e-bike
Sayang naputol yung ano. Ay hapon pa lang ngayon. So maraming nakatambay dyan sa plaza ng Binyan. Mga food trip ng mga bata dyan. Pero dito na ako magpo-food trip sa ano, sa aking laging pino-food tripan pagka walang-wala na talaga tayong budget. Dito lang, sana bukas kasi ate. Ayun, may vegetables yan eh. Bili muna tayo dito. Ate, may vegetables. Okay mo, quick lang. Wala na rin yung ano, wala na rin yung province. Tanggal muna tayong shades. Ayun, may vegetables. Mamaya na ulit mga kagaw. Kain tayo mga kagaw. Dito tayo sa Binyan. Food trip lang, food trip. Wala pang vegetables. Yung natin medyo malaki. Ba't nga? Mamaya ulit. So, nag-round to tayo ng ano, ng vegetables. Mura lang kaya ate, 2 piso bago luto. Ayun o. Yan. Sarap. Baba ng sauce niya. Sarap mo eh. Hindi lang ako inumin, mamaya na ulit. So yun. Sakto na ang food trip natin mga kagaw. Solve na ang vegetables. Nabiyahe na tayo. Time check 5:30. Tingnan natin kung ma-traffic ngayon. Dahil pa rin nabiyahe oh. Ganun talaga eh. Wala kasi tayong no choice. Yan ang problema natin sa Pilipinas. Balitaan nyo ba yon? Kung nanood kayo dun sa isang vlog ko mga kagaw, di ba? Kinuwento ko yung mangyayari sa oil price hike na yan. Na sinabi ko dun sa vlog ko na hindi na bababa ang price ng fuel. Bagkos ay tayo ang mag-a-adapt sa bagong price hike. Diba? Diba? Yun na nga, in-explain ko na ulit. Explain ko ulit dito para sa mga bago sa channel ko. Isimula pa lang ako sa vlogging. Tapos ako nga pala si Maki Nitura, also known as Motovlog. Ay, mali. Also known as Motogout. Sorry naman, Motovlog yung ginagawa ko. Pero ako si Motogout.
Yan, Makiditura Motogout, Makiditura fingerboarding, at saka patay tayo dyan. Kamote, nabangga ako dun, no? Kamote talaga. Yun, Motogout ang motovlog ko, at yung isa naman ay fingerboarding vlog. So yun, balik tayo dun sa oil price hike mga kagout. So gaya nga ng sabi ko sa inyo dun sa isang vlog ko, meron ako kasing napanood na, di ba kayo nagtataka kung bakit nung nagkaroon ng isang, di ba may isa pang war bago yung sa Iran, ano ba to, yung isa kalimutan ko, basta yung sa Russia ata, yung isa Israel, hindi, mali. Sige, isipin natin hanggang makauwi tayo. Kalimutan ko yung, basta yung bansang yun, di ba tumaas din yung fuel, umabot ng 90. Tapos natapos na yung war, hindi man lang bumalik yung fuel natin na baseline natin dito diesel, diesel. Umabot ng 95 yung diesel nung panahon ng war na yon. Tapos bumaba naman siya, pero hindi kasing baba nung dati yung mga tagpo 40. Diba ang pinakamababa na diesel na naibaba ng fuel, hindi pala pinakamababa kasi ang baseline ko dito sa price niya is Shell. Shoutout sa Shell, baka naman. Ayun. So yun, diba 55-60, ganun na lang naglalaro. Anong nangyari? Luwag. Ang luwag, grabe. Yeah. Okay. Grabe luwag. So yun, grabe. 55-60 lang, di ba? Tapos anong nangyari, di ba? Hindi na bumalik sa dating price kasi nga na-adapt na ng mga tao, hindi lang Pilipinas, lahat ng bansa. Na-adapt na nila na gano'n na yung price. Ibig sabihin, natanggap na natin na gano'n yung price galing dun sa war na yon. Ano nga ba yung war na yon? Comment down below kung naalala nyo yung war na yon bago yung sa Iran. Diba nag-ano din, nag-oil hike? Nakakapagtaka yun kasi tumaas yung fuel natin sa Pilipinas, hindi naman tayo kumukuha ng langis doon. Diba? Anyways, balik tayo. So ganun na nga ulit nang nangyari, nagkaroon ng Iran war. Comment down below kung anong bansa yung naggera bago yung sa Iran tsaka US. So yun, balik tayo. O di nagkaroon na ng war ulit, tumaas na naman ang fuel. Pero at the same sa scenario ngayon, triple, quadruple pa nga quadruple nabulol no? 4 na beses, 5 beses ata. Basta tumataas linggo-linggo. Maabot na ng 170 ang diesel ngayon. Baseline Shell tumaas ngayon. Ngayon matatapos ang war, hindi bababa ang price. Yun ang problema. Ngayon medyo nandito pa tayo sa phase natin na shock. Sino pa namang hindi masya-shock? 170 diesel, di ba? Hindi natin akalain. Kaya ang daming diesel user dito sa Pilipinas kasi mura nga daw diesel noon. Paano ngayon? Di ba? So, yun. Kaya parang mangyayari, nandito pa tayo sa phase na nasisyak pa tayo, pero kalaunan hindi na talaga bababayan. I-stabilize na nila yan. I-stable nila sa ganong price yun. Diba? Okay lang naman walang problema kung tataas talaga yung mga yan. Tataas ang bilihin, tataas ang pagkain, tataas lahat sa market. Baka naman, dapat sana naman pati sahod sasabay, diba? Lugi lugi yung mga middle class yung mga malaking ambag sa lipunan, may mga tax, yung mga manggagawang Pilipino. Kasi ang problema, ang bilis ng taas ng pera, ang taas ng bilihin, ang taas lahat, ang taas. Pero yung sahod, napakatagal. Alam niyo yun, pag pupunta kayo sa mga pag nanonood kayo ng mga live ng committee pa yun, hindi ko kasi alam, hindi kasi ako into politics.
Alam niyo yun, yung parang ano ba, hindi nila na pag-uusapan yung ganong senaryo. Baga parang laging rant lang ng rant, bakit nagtaas yung ganito, ganyan, ganyan. Pero may isang tao walang nag-raise na o kung tumataas pala yung bilihin o yung mga bayarin, bakit hindi natin itaas pati sahod, di ba? Bakit hindi? Kasi yung kumpanya ay ganun lang ang kinikita. Hindi, tataas din ang kita niyan. Bakit? Tumaas lahat eh. So magpa-price increase, di ba? Tama ba? Hindi ako matalino mga kuis, hindi ako matalino sa, hindi pala mga kuis, mga kagaw. Hindi ako, ang ganda ng bike ni sir, oh. Shoutout sa'yo sir, ingat ka. Ride safe. Luwag ng kalsada. Daming nagmomotor, no? Para tayong nasa Vietnam na o Taiwan o ano ba. So yun, balik tayo dun. Ganun nga kasi yung mangyayari mga kagaw. Tataas lahat. So kailangan tataas din yung ano, yung sahod, di ba? Sample na lang natin yung Singapore, mataas ang sahod doon, pero yung way of life, ano ba? Way of life o yung cost of living nila doon, mataas din. So anong dapat gawin, di ba? Taas ang sahod. Ganon din dapat dito. Hindi yung tataas na yung cost of living natin, kasi ganon mangyayari sa atin dito sa Pilipinas eh. Hindi na bababa. Kung bababa, baka hindi pa ako bumaba ng below 100 yun. Diba? So anong mangyayari? Tataas yung cost of living natin, pero yung sahod natin hindi. Yun lang. Yun lang naman yung thoughts ko dito sa biyahe natin to. Siyempre kailangan ko magawa ng ano na gawa ng kwento para may kakwentuhan ako, di ba? Medyo paiba-iba lang yung kwento ko kasi siyempre multitasking tayo dito, hindi naman ako magaling mag-multitask. So ayun, ganun mangyayari, tumaas yung cost of living pero hindi tumaas ang sahod. Ganun mangyayari sa atin. Nga wala, yung hirap sa Pilipinas eh. Hirap mga paglaban, Philippines. In 33 seconds. Oh. Hirap ipaglaban ng Philippines eh. Taiwan, balita ko sa mga dun sa katrabaho ko na nasa Taiwan ngayon. Shoutout kay Errol. Nasa Taiwan ngayon. Onti pa lang daw yung nakikita niyang fuel station. Puro daw ano, charging station. Taiwan kasi yan eh. Talagang ano, try nyo lumabas na ibang bansa mga agaw. Talagang halos lahat ng ating mga Pilipino, yung mga nagtutur, ayaw na bumalik ng Pilipinas. Bakit? Napag-iiwanan na tayo eh. Diba? Mag-iiwanan na tayo ng ibang bansa. O katulad sa Taiwan, konti na lang daw yung mga single na ganito, single na e-bike na lahat, single na motor na di gasolina, kakaunti na lang. Puro lahat electric. Puro electric, ganon. Sanang dumaan dun eh, dun ako nadaan eh. Dun ako nag-u-turn eh, oh. Dito na nga lang tayo, testing. Ay, sige. So, mga kamote ako, may 40 seconds para mag-u-turn. So, wala nang u-turn na. Huwag na. Okay na tayo dito, baka mga mote tayo. Ay, pwede dito. Kaso lang, delikado. Hindi naman kasi to ano eh, motocross eh. E-bike to eh. Ngayon, yun lang. Sana magustuhan nyo tong vlog ko. Medyo seryoso tayo ngayon. Hindi tayo
Hindi nakakatawa yung vlog natin ngayon. Wala lang. Nakaka-deprive no? Bilang isang Pilipino. Yung sarili mong bansa, inuhudas ka. Hi buhay. Hi Philippines. Philippines number 1. Ang sama ng ugali mo kasing sama ng ugali ko. Ay nako. Hirap eh. Hirap po yung paglaban Philippines eh. Ayan, may enforcer. Hindi naman siguro nang uhuli eh. Shoutout nga pala sa Petron. Alam nyo ba history ng Petron? Dito sa Pilipinas talaga yan. Government mandated yan dati. Alam nyo na yung kwento na yan. I-google nyo na lang. Hirap ha. May rampahan dito eh. Oh. Yun na. Siyempre walang magbibigay nyo. Filipino drivers eh. Thank you kuya, mabuhay ka. Ganun tayo mga Pilipino eh. Pag merong gustong tumawid, mag-change lane, imbis na babagalan at pagbibigyan, bibilisan. Aminado ako doon, ganun din ako eh. Bakit ganun? Kasi wala eh. Meron tayong crab mentality yung tinatawag eh. Nature ng Pilipino yan eh. Pag umangat yung isa, hihilahin pababa. Yan ang unique. Yan ang unique na talent ng mga Pilipino. Ang hilahin ka pababa. Ay nako. No, yun ko yun. Pasensya na kayo sa vlog ko ha. Puro hate sa Pilipinas, hate sa Pilipino. Wala eh. Ang ano ba yun? Shoutout pala kay Sir Jello na naalala ko lang. Naalala ko lang yung sinasabi niya. Ang mga Pilipino ay parang nabanggit mo yun sir. Kung di mo na maalala kasi papaalala ko sa'yo. May sinabi kang word noon sa klase na hindi ko makakalimutan na talagang sobrang very Filipino. Yun yung word na insensitive. Lahat tayo dito sa Pilipinas, lahat ng Pilipino insensitive. Bigyan ko kayo ng sample ha. Okay lang, overtake muna tayo. Bigyan ko kayo ng sample kung bakit insensitive ang isang Pilipino. Number 1, nasa bus station, mayroon nakasulat na pumila. Pero darating yung Pilipino, isang Pilipinong yon, hindi pipila, sisingit. Ang laki ng nakasulat na signage. Ang laki ng nakasulat na signage. Pumila. Okay? Pangit na example ko, no? Walang nakagets. Ito, isa pang example. Napaka-insensitive ng Pilipino kasi napakalaki ng signage na yan, naputol na naman yung video. Hindi ko alam kung saan naputol, basta yun. So yun nga, balik tayo sa kwento. Meron kasi, babalik na lang ako dun sa kwento na tapos na tayo dun sa ano eh. Tapos na tayo dun sa isang kwento na ano ba yun? Yung yun, sensitive nating mga Pilipino. Ay hindi pala, mali tayo. Napuputol kasi yung ano, video. Yun, balik tayo dun sa kwento na ano, na tapos na tayo dun sa English na yan. Balik na lang tayo dun sa Pilipino. Yun, katulad kanina nga, di ba? Maliban sa isang talent ng Pilipino na crab mentality nga, recap tayo. May isa pa tayong talent. Naalala ko yung prof ko noong college. Shoutout kay Sir Jello, ulitin ko. Meron siyang sinabing word o term para sa atin sa bawat Pilipino na hindi ko makakalimutan, which is yung term na insensitive tayong mga Pilipino. Kahit ako, insensitive ako. Tagalog,
Hindi ko alam, google nyo na lang, insensitive, basta insensitive ang bawat Pilipino. Bakit? Best example, nasa pila ka, tapos nakapila ka na, merong isang Pilipinong darating, sisingit sa kanan mo, sa kaliwa mo, nakasulat doon, pumila. Oh, diba? Insensitive, best example. Number 2, sinabing bawal tumawid dito, ang gagawin ng Pilipino, tatawid. Yun tayo eh, yun yung maganda sa atin eh, no? Hanggat hindi tayo nahuhuli, kahit sa gobyerno ganun, hanggat hindi nahuhuli, gagawa ng katiwalian. Hanggat hindi nasisita, gagawa ng mali. Ganon, napaka-insensitive natin mga Pilipino, kaya hindi ko masisisi kasi yun talaga yung nature nating mga Pinoy. Mamaya kwento ko sa inyo yung ako experience ko. Ako naman sa part ko naman, ako kahit ako sabi ko sa inyo insensitive ako. Mamaya kwento ko. Hinto muna ako dito. Inom muna ako ng mango juice. So yan mga kagaw, balik tayo. Uminom lang ako ng mangga. Nahawa ko eh. Nauhaw tayo eh. So yun nga, yun, balik tayo doon sa kwento. Ako yung example na isa ako sa Pilipinong insensitive at siyempre, aminado rin ako, may crab mentality rin ako. Lahat naman tayo dito sa Pilipinas eh. Sino bang walang crab mentality dyan? Kung wala kang crab mentality, makapupunta ka sa langit. Joke lang. Lahat tayo mga Pilipino, mindset natin yan kahit mabuti ka. Pag medyo nandiyan ka na sa gipitan, nandiyan na ang crab mentality. Lahat tayo ganun. So anyways, yun nga, example ko sa akin, wala pala ako sa lamin. Example ko sa akin, parang nagdadrive kami ni Misis sa Malabon ata yun. Kinuha ko yung pairings nito kasi basta pinalitan ko ng pairings na meron kasing gas eh, so binili namin doon. Ngayon gutom na kami, tapos ngayon dun sa part ng Malabon meron doon na right turn papunta ng Jollibee. So basically ikaw na gutom na, tayo nga insensitive, di namin nakita na bawal pala, one way pala yung road. So to cut the story short, nahuli kami ng MMDA, tapos pinaglaban ko pa. Sabi ko doon sa MMDA, sir, paano naging one way yon? Eh wala namang signage. Sabi nun sa akin ng enforcer eh, halika sir, samahan mo ko, lakad tayo, balik tayo doon sa pinaglikuan mo. Pagliko namin, tatlong signage. Unang signage na nakalagay, one way, no left turn. Nag-left kami. Doon sa tapat ng Jollibee, pag exit mo sa drive-thru, may nakalagay, one way, no left turn. Number 1. Sabi nung enforcer, to sir, tignan mo, meron, di ba? Oo nga, no? Sabi ko meron. Number 2, tinuro niya yung poste. Bago ako lumiko, sa harap ko, nandito. Sabi sa akin, sir, tignan mo, meron ulit, isa. One way, number 2. Tapos pagdating ko sa, kasi left yun eh, tapos biglang kakanan na, meron pa ulit dun sa malaki signage na dito sa side, no left turn, ay no right turn, one way only, ganun nakalagay. So yun, nahuli kami. O diba, yun yung best example lang na napaka-insensitive. Sensitive ba yun? O hindi lang pa Pilipino ganon? O karamihan sa atin ganon? Basta ganon ako eh. Pilipino rin ako. So ma-apply ko yung sarili ko doon sa kwento, di ba? Ayun. Yun lang yung mga pangit na natin, na style nating mga Pinoy. Ay, nako. So makarat-rat eh, kasi baka mamaya may nag-beating the red light na naman. May napanood akong video dito, nabangga eh.
nabanggaan ng sakit, patawid siya eh. Waiting na red light yung pag ganon. Tapos yung motor na isa, di na siya huminto, dire-diretso kasi nakago na. Pag ganon, salpok sila eh. Siyempre, gawawang motor. So, yun na lang siguro. Ganun na lang kwento natin. Dito ko na lang siguro tatapusin yung vlog ko sa tulay ng Santa Rosa exit. Kasi palobat na tong camera ko. Tapos wala naman na ako makwento. Sana'y nag-enjoy kayo. Sana'y natuwa. So yun, nalobat yung camera natin. Wala kasi tayong battery packs eh. So yun, mag-outro na ako. Outro lang naman gagawin ko. So yun nga, sabi nga ng doktor, tubig-tubig lang yan. Paalam.